ang bagong kasal. Sabay na nagliyab ang buong gusali. Nakuna ng video ang buong na pangyayari. Nang ika-27 ng Setyembre, nakatakda ang espesyal na araw ng magsing-irog na si Revan na 27 taong gulang at si Hanin na 18 taong gulang. Matagal nilang hinintay ang araw nito. Matagal ang preparasyon na kanilang iginugol sa probinsya ng Nineveh sa Iraq. Gaganapin ang importante na seremonyas. Mahigit sa 700 tao ang imbitado. Ang bayang ito ay kilala bilang lugar ng mga Katoliko. Kaya naman susundin nila ang tradisyon na selebrasyon. Bawat partido na ikakasal ay dumagsana sa lugar. Naging maayos naman ang lahat at sumapit na nga ang oras kung saan ang dating magkatagal ay sasayaw na bilang bago na mag-asawa. Makikita sa video ang pagsayaw ng mag-asawa. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mukha nila. Kasabay ng kanilang pag-intayog ang paggamit ng paputok sa loob ng gusali. Ngunit nagbago ang lahat ng umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng handaan. Makikita sa video na tila ba umuulan ng apoy sa isa munang bahagi ng gusali na pinagdarausan ng kasiyahan. Kitang-kita na nagsimula na magtakbuhan mga tao. Ang iba ay dinampot agad ang kanilang mga anak. Samantalang ang iba naman ay tila ba napatubalani at hindi na nakakos pa. Sa bilis ng pangyayari, tila ba naging bangungot. Ang dapat ay masaya at naganapang ito. Lang dumating ang mga bombero. Nalaman ng mga tao na isang maliit lamang na pintuan pala ang lalabasan ng mga bisita. Doon tarantang nagsisiksikan ang halos 1,000 bisita upang makalabas. Habang punong-puno na ng usok ang buong kapaligiran, napagpasyahan ng mga bombero gawa sa akin isang pader upang magsilbing na labasan. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa pagsambulat ng hangin sa gusali ay mas naging mabilis pa ang pagkalat ng apoy. Ayon sa mga ilang saksing bisita na ang mga host na mga bombero hindi rin lahat gumagana. Nang matapos na matupok ang gusali, idineklara na mahigit sa 100 mga tao ang nasawi. 150 naman ang nasa kritikal na kondisyon. Kasama sa nakaligtas ay ang bago na mag-asawa. Ngunit sa kasamaang palad sa partido ng lalaki, 15 miyembro ng kanyang pamilya ang nasawi. Samantalang sa babae naman ay 10 mga miyembro ang kinuha sa kanila. Kasama na lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki. Ang kanyang ina at ang kanyang ama ay nanganapan pa rin at nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Ayon sa mag-asawa na hindi nila kayang mag-ibahan sa kanilang mismo na komunidad dahil sa tinding na inagpis na inaabot nila matapos ang matinding na trahedya. Araw-araw ay kinakailangan nilang pupunta sa libing ng daan-daan kamag-anak mismo nila. Dagdag nila na walang hindi namatayan sa lahat ng mga bisita. 4-5 nanlulumo sila dahil ilan sa mga nasawi ay buong pamilya pa. Sa ngayon, hindi makapagsalita ang asawa ni Rabin na si Henan. Palagi lamang itong nakatulala at nakatingin sa kawalan. Nakaligtas man daw silang dalawa. Ngunit tila ba kasama na sa nasawi ang puso at damdamin nila. Ito ay dahil sa nangyari sa kanilang dapat ay pinakamasayang araw. Ayon kay Ravina, halos kalad ka rin niya ang bagong asawa dahil hindi ito makapaglakad dahil sa suot nito na gamit. Nang bumukas ang pintuan sa kusina, doon nagtakbuhan ang karamihan sa kanila. Sa simula pa lamang ng sunog, namatay agad ang lahat ng mga ilaw kaya dumilim ang buong kapaligiran. Hindi alam ng halos 1,000 tao kung saan sila dapat nalalabas at magtatakbuhan. Isa lamang ang maliit na pinto ang lalabasan na ayon kay Ravin. 2 araw ang nakalipas. Inilibing nila ang tsuhin ng asawa kasama ang 2 pinakamalapit na pinsan niya. Kahapon inilibing naman daw nila ang isa pa niyang tsuhin. Ngayong araw ay kanya namang iba pang mga pinsan. Kinahaponan inilibing ang kanyang ina at ang mga kapatid na lalaki niya. Nasa ospital pa ang kanyang biyanang lalaki. Nasa kritikal din na kondisyon. Isa pa sa pinsan ni Ravin ay ang DJ. Lumabas itong sandali upang makapag-break. Nasa loob ang kanyang katipan at kanyang sandali na iniwan. Ngunit nakatinggap na lamang ito ng